Magandang araw sa inyo mga mareng at eto nga pala ako ngayon, tamang linis-linis muna sa ating bahay dahil nga walang pasok ang ating estudyante, tamang linis naman tayo ng ating bahay. Yung akala natin ay magpapahinga tayo dahil nga sa buong week na pag-aasikaso sa ating estudyante, hindi pala, tayo pala ay gagawa naman ng ating gawaing bahay dahil nga hindi tayo nakakapaglinis ng mga araw ng weekdays. Ngayon natin gagawin dahil nga walang pasok ang ating estudyante. Akala mo lang pala rest day, yung pala hindi pala, wala pala tayong rest day mga mareng. At ayan nga, tamang lampaso lang tayo dyan mga mareng dahil nga nasira yung map natin, kaya tamang lampaso na lang, at least mapunasan man lang natin ang ating sahig. Dahang-dahan lang kasi baka tayo ay madulas at ma-slide. Kawawa naman tayo nyo pag na-slide. Bali-bali ang ating balakang niyan. Kaya dahan-dahan lang tayo maglampaso. Kapit-kapit lang tayo sa gilid-gilid para hindi tayo biglang madulas. At ayan nga, marami pa akong lilinisin dyan mga mareng. Hindi pa natatapos tong aking gawain. Kaya ito, inuuna ko muna maglampaso. Siyempre, tinanggal ko na nga pala yung ng electric fan para malinisan dahil punong-puno na rin ng alikabok. At ayan nga, hinuhugasan ko na nga dyan mga mareng para naman luminis at gumanda yung buga ng hangin ng ating electric fan. Kaya yan, nililinisan ko na siya. Tamang brush-brush tayo dyan para matanggal yung mga nakadikit na alikabok. Importante din na nililinis natin yung ating electric fan para naman hindi malikabok yung pagbuga ng hangin sa ating electric fan. Hindi na pupunta sa atin yung alikabok. Kaya yan, linis-linisin natin yan. Every weekend naman ako naglilinis ng electric fan namin. Kaya safe na safe tayo dyan mga mareng. Kakabit ko na nga pala yung ating napato yung mga gamit sa electric fan. Dahan-dahan lang tayo sa pagkakabit dyan mga mareng para maayos ng pagkakabit natin. Sobrang madali lang naman din, pero syempre kailangan ng effort. At ayan na nga, malapit na ako matapos dyan mga mareng dahil nga wala nga pala akong gamit na screw dyan. Ginagamitan ko na lang ng mahiwagang kutsilyo. Pero dapat mag-ingat tayo mga mareng, baka tayo ay masugatan. Dahan-dahan lang sa paghawak ng kutsilyo, mahirap na masugatan ng ating kamay. Gamit na gamit pa naman ang ating mga kamay sa mga gawaing bahay. Kaya kailangan ingat-ingat din tayo dyan mga mareng. Tamang linis naman tayo ng ating bintana. Siyempre, unang-una, dahan-dahan pa rin tayo sa ng bintana dahil nga salamin yan, baka tayo ay masugat. Ingat-ingat din tayo dyan mga mareng. Dahan-dahan lang. Mahirap ng masugatan. Kaya tamang dahan-dahan lang. Tamang walis-walis naman tayo after natin maglampaso. Magwalis tayo kasi siyempre may mga alikabok yan ang nakuha ng paglalampaso natin, kaya kailangan walisin natin yan para matanggal yung mga natirang mga alikabok. Kaya yan, walis-walis tayo dyan mga mareng. Nagwalis na rin ako dito sa aming kusina dahil nga marami na rin mga buhang-buhangin. Kaya tamang walis-walis lang tayo dyan. Hindi, sana nga mapapinturahan ko na tong aming kusina para naman gumanda-ganda yung view ng aming kusina. Kailangan lang talaga namin ng budget. Budget na lang talaga kulang eh. Nagsindi na rin ako ng insenso. Pang ano nga lang pala yan mga mareng, pang patay ng mga lamok o ipis. Para naman mataboy sila at mawala at mamatay naman ng mga animalistic dyan. Charot. At ayan nga, nilalagay ko na siya dito. Dito ko nga na lang pala nilalagay yan para hindi madisgrasya yung anak kong bunso dahil nga makulit yun. Tapos na nga palang maligo yung anak kong bunso. Tamang bis-bis naman yan, no? Akala ko magpapahinga na ako dyan. Yung pala, meron pa pala akong anak na kailangang asikasuhin. Natapos na siyang maligo dyan, kaya yan, nagpapabihis na siya. Umiiyak nga pala siya dyan kasi gusto niyang manood ng TV. Sabi ko, hindi pwede siyang manood, maglalaro ka lang. Bawal ka manood ng TV. Maglaro-laro ka lang dyan ng mga toys mo. Kaya yan, nagmamakaawa talaga siya sa akin. Sabi ko, sorry na be, bawal eh. Kaya yan, tapos na siyang magbihis, mabango na ang baby. Let's go. At tinawag ko nga pala dyan si Ate Heart. Sabi ko, maglinis ka ng kwarto mo, Ate Heart. At magulo na, magpalit ka ng bedsheet. Sinilip ko na kung maayos na yung kwarto niya at puti naman at naayos niya. Kaya tamang cellphone na naman yung batang to. Ang kulit, ang tigas ng ulo. Akala ko tapos na ako sa aking gagawin. Meron pa palang naghihintay sa akin ng mga tupin. At ayan nga, tamang topi-topi naman tayo ng ating mga damit.
Diba? Ang dami nating tupiin dyan mga mareng para yung linggo natin pahinga na lang. Tamang rest na lang ang tao na to. Kasi magma-Monday na naman, busy na naman tayo gumising ng madaling araw at pag-asikaso ng ating estudyante. Siyempre, tapos mag-aalaga pa tayo ng bunso nating makulit na anak. Kaya wala talaga tayo halos pahinga mga mareng. Kaya dire-diretso lang to tayo mga mareng. Gusto ko kasi bago ako mahiga, tapos na ang aking mga gawain para walang naghihintay sa akin ng mga gagawin. Kaya yan, tinatapos ko ng tupiin ang ating mga tupiin. Kaunti na lang mga mareng. Pagod na ang tao na to mga mareng. Pero sige lang, laban lang. Laban lang tayo ng laban dyan mga mareng. Kahit na hindi natatapos ang ating mga gawain, laban lang. Sabi ko sana ko, videohan mo nga ako para makita yung mga ginagawa ko. Sabi ko, muna tayo, At ayan, dami ko pa rin tupiin. At ayun nga yung bunso ko na nakanood na siya ng kanyang paboritong Cars. Kaya nanahimik na siya.